ang balbal sa libingan ng San Roque. Sa isang liblib na baryo sa Negros Occidental, may lumang sementeryo na halos 5 dekada nang ginagamit. Tahimik ito sa umaga pero tuwing gabi, may kakaibang amoy na lumalaganap. Amoy bulok na karne at lumang dugo. Sabi ng mga taga roon, may nilalang daw na pumupunta roon tuwing hating gabi, ang balbal. Hindi ito tulad ng manananggal o tikbalang, hindi ito lumilipad. Hindi rin ito nagpapakita ng anyong halimaw sa liwanag. Pero sa dilim, nakikita mo lang ang anino nitong nakayuko sa lupa parang aso na naghuhukayng bangkay. Isang gabi namatay ang ama ni Lando. Isang mabuting tao, minahal ng buong baryo. Inilibing siya ng maayos pero kinaumagahan. Nagimbal ang lahat. Bukas ang kabaong at wala ang katawan. Galit na galit si Lando. Sabi ng mga matatanda, "Anak, huwag ka nang magalit." Kinuha iyang balbal, kaya nga sinasabi namin, "Huwag magtira ng pagkain sa libing. Inaamoy nila yon." Pero hindi nakinig si Lando. Tuwing gabi, pumupunta siya sa sementeryo, dala ang lampara at itak. Isang gabi habang nag-aabang narinig niya ang kaluskos. Tahimik, mabagal. At sa tabi ng isang nitso, may nakita siyang anino. Matangkad, payat, baluktot ang likod at may mahabang dila na parang ahas, hinuhukay ang lupa. Dahan-dahan siyang lumapit, pero bago siya makalapit, bigla itong huminto at lumingon sa kanya. Ang balat nito ay kulay abo, ang matay pulang-pula at amoy bulok na laman ng paligid. Ngumiti ito sabay sabing, "Hindi mo na kailangan ng laman ng patay. Ako ang nagbabalik sa kanila sa lupa." Pagkatapos noon, tumalon ito sa hukay at nawala. Parang nalunod sa mismong lupa. Kinabukasan, nakita ng mga tao si Lando, tahimik, hawak ang rosaryo ng kanyang ama. At doon lang nila napansin, sarado na muli ang kabaong sa libingan. Mula noon, tinawag ng mga taga-baryo ang balbal na tagapagtago ng laman. Hindi lang magnanakaw ng patay, kundi nilalang na nagsisigurong walang kaluluwang magigising muli.